about these cases of suicide. Alam nyo ba ang pinaka-bottom line? Kung bakit ang tao ay nagpapakamatay? Hopelessness. Walang pag-asa. Walang mapuntahan. Walang nagmamahal. Walang nagtatangi. Walang napapagsabihan ng problema. Walang nagmamalasakit sa kanya. Walang lahat. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Naku, napakasaya ng ating buhay. Lalo na po itong susunod na itong katanungan. Ito po tanong ng isang OFW. Na pinauwi from Beirut. Siya po, sabi niya, siya lang ang sole breadwinner. May isang anak, isang apo, na mga nag-aaral pa naman natural. At dahil po sa gera, kami po 29 na pinauwi. Walang trabaho. Pinipilit kong mag-apply. Wala namang tumanggap. Matitigil pa ho yung aking anak na nasa nursing kapag hindi ko po makakuha ng trabaho. Till the end of February. At paubos na po ang naipon ko sa pag-aalaga sa magulang ko at sa batang kapatid na nasa college. Kawawa naman. Nabalitaan ko po na ang Caritas ng Catholic Church ay maaaring akong makahingi ng tulong. Ito lang pala. Pero hindi po ako Catholic. Pero ito po, maaari po bang humingi ng financial help maski hindi kami Catholic? Methodist po ako eh. At ang relihiyon namin, naku, anak, no problem. No problem. Kung yun lang pala ang iyong pinoproblema na hindi ka Catholic, walang kinikilala, walang itinatangi itong pagtulong. Basta't nangangailangan ng tulong. Huwag kang mag-alaala. Kung meron ka rin lang kakilala. At sa katunayan lang, kung gusto mong ako pa mismo tutulong sa iyo, pwede kong gawin. Dahil si Cardinal namin, Rosales, ay dati nasa Maynila yan at siyang in charge bilang Archbishop. So nariyan ang Caritas International. Kaya si Cardinal Tagle, siya na rin ang ginawang Caritas sa Vatican. Natutulungan po. Yun lang pala eh. So hindi na ho natin pag-uusapan ito na matagal. Kung kayo may kakilala, pumunta kayo at tutulungan kayo. Ano po? And pagdadasal kong kayo makahingi ng tulong. Okay? So thank you. Next. Monsi. Nakakalungkot pong sabihin sa inyo na nag-suicide ang aking middle child. Ito mabigat. Ngayon pa man ay sasabihin ko na sa inyo na hindi bago itong itinatanong na ito sa akin. Ito'y problema noong pa mga 2 years ago mula sa iba't ibang bansa. Especially yung mga developed countries, ang cases of suicide ay alarming. Papakamatay baga. Kaya tutuloy ko po ang inyong tanong. At dahil sa depression, mostly po, tama kayo, ilan sa mga rason kung bakit nagkukulong lang sa kwarto ang aking anak? Hindi na pinapansin ng mga kapatid, oh God, ay talagang magsusuicide. At madalas pa rin pong nabubuli sa school. Ay wala na. Siguro kasama na rin po yung naririnig niyang palagi kaming nag-aaway ng tatay niya. Ay nako, Diyos ko.
paano po ang aming gagawin? Hindi po namin mapatawad ang aming mga sarili. Yes. Masakit man, sinisisi po namin ang aming sarili. Ngayon pa po sinasabi ko na sa inyo, huwag na ninyong sisihin. Wala na po tayong magagawa sa nangyari. Ang maganda na lang po ay baka tayo magbago na ng ating mga ginagawa dati. Hindi kayo nagkakamali na ang lahat ng inyong binaybay na posibleng maging dahilan, ayan nga po ang dahilan. Sa pag-aaral ng mga experts about these cases of suicide, alam nyo ba ang pinaka-bottom line? Kung bakit ang tao ay nagpapakamatay? Hopelessness. Walang pag-asa. Walang mapuntahan. Walang nagmamahal. Walang nagtatangi. Walang napapagsabihan ng problema. Walang nagmamalasakit sa kanya. Walang lahat. At paano nga ang gagawin ng isang tao? Ay di ang aking buhay wala nang kahulugan. Wala rin namang nagmamahal sa akin. Wala rin namang interesado sa akin. Eh bakit pa ako mabubuhay? Ay ako nahihirapan lang. So anong last recourse? Papakamatay. Mga kapatid, please ho. Bakit may mga anak pa? Mag-usap-usap po kayo. Sabihin ninyo, mga anak, ako'y nahingi ng tawad kung ako may nagkulang. At malamang, hindi ko napansin at hindi ko napagbigyan ng panahon ng inyong kapatid. Pero ako nagsisisi. Tayo magtulungan. Pagkat sabi ni Father, ito pala ang pinakatunay na dahilan kung bakit nagkakaganyan ng maraming kabataan. Ay sapagkat talagang wala nang masuutan, kumbaga. Wala nang mapuntahan at wala nang nagmamalasakit. Magsimula na tayo pag-isipan ng mga bagay na ito. At ang aking panawagan doon sa mga magulang, mga kapatid, na kung meron kayong napapansin na mga inyong kapatid na hindi na nga po nakikipag-socialize sa inyo, yan po isa sa mga senyales na hindi na po siya nakakaramdam na siya'y mahalaga sa buhay niyo. Please po, inyo po naman sanang bigyan ng halaga ang kanyang buhay. Kung ano man po siya, tanggapin niyo po. Huwag hunin niyo siyang, ano ba yun, parang babaliwalain. Ako, yun pong pinakamahirap sa lahat. Tulungan po natin siya na magkaroon uli ng panibagong pag-asa na ako pala, sa akin pala may nagmamahal pa, ako pala na may mahalaga pa sa mundong ito, meron pa rin pala ako. Yung po lang naman ang mahalagang maranasan ng isang tao. Pag hindi na nararanasan niya yan, wala nang kabuluhan. At yun ay malamang, papunta na sa kawalan, sa kamatayan. Huwag naman sana mangyari. Okay? So please tulungan natin at ipagdasal natin. Okay? Salamat sa inyo.